Alright, so magandang oras sa lahat ng ating mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong magandang balita dito. Ito'y nangyayari dahil sa pagbukas ng Hormuz, dahil sa matapang na disposisyon ni Donald Trump tungkol sa pag-atake niya dapat sa Iran na natigil dahil sa pumayag na ang Iran mismo na buksan ang Hormuz ayon sa hiling ni Trump na para makapasok na lahat ng mga international tankers, oil tankers, at patuloy na ang flow of oil all over the world, at babalik na sana ang presyo ng lahat ng bilihin na katulad dito sa Pilipinas lahat nagtaasan. Kaya ito medyo magandang balita to, pero sa dulo nito ay parang hindi rin maganda. Kaya ito, pakinggan natin. Una sa balita. Ano ba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos magkasundo sa ceasefire ng Amerika, Israel at Iran? Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ng langis sa world market? Alam mo, Jiging, mula sa $110 per barrel ay agad na bumaba sa $91 per barrel yung presyohan ng isang benchmark o yung basehan ng presyohan ng langis sa international market. Halos $20 sa agad ang pagbaba ng presyo ng langis sa international per barrel, kasi 110 na pala, sabi ko kanina 100 lang $110 na pala ang isang barrel ng langis. At ngayon ay 90 na lang kaya $20 ang pagbaba. Malaking pagbaba niyan Isang araw lang, di ba? 2 tanker lang yung nakakuha ng langis doon sa nakalabas sa Hormuz. Binigyan ng free passage dahil nga pumayag ng Iran na buksan ang Hormuz na walang military checkpoint or toll fee. Kaya lang, di ba, kanina sa kabilang channel ko sa Golden Boy ay atin ibinalita na sarado na naman ang Strait of Hormuz dahil sa makitid na pag-iisip nitong mga IRGC. Grabe imbis na bumagsak na yung presyo ngayon, ay medyo tataas na naman yan dahil umpisa na naman ang gulo. Ay nako. Patuloy tayo sa balita ng una sa lahat. Yan daw yung naging resulta ilang minuto lang pagkatapos ng naging announcement ni President Donald Trump na magkakaroon nga ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran. Pero alam mo, sa kabila nito, merong mga inilatag na kondisyon itong dalawang bansa na ito patungkol dito sa ceasefire. Ang gusto ng Iran ay tuluyan ng mawala yung US military forces sa buong Middle East. Dapat daw itanggalin na rin yung taripang inimpose ng US sa mga produkto ng Iran. Yan ang ayaw ni Trump. Tanggalin ng buong US military. Sa Saudi merong base diyan, 'di ba? Sa Qatar merong base. Sa Israel merong base. Halos lahat ng Arab countries ay merong base militar ang Amerika. Kaya hindi niya pwedeng tanggalin 'yan. Dahil yan ay proteksyon. Yan ay nakakontrata yan sa Amerika. Nagbabayad ang Qatar, ang UAE, ang Saudi, nagbabayad yan sa proteksyon, kaya merong mga US bases dyan. Hindi yan pwedeng itanggalin ni Trump. Ngayon, kahit na yung tropa na 51,000 elite Marines na nandyan, at lahat ng military assets ng Amerika na nandyan, hindi rin dyan iuurong ni Trump dahil hindi pa planchado yung kasunduan. Kaya yun ay mga wish list lamang ng IRGC na hindi pinag-isipan nila dahil wala ngang mga isip. O balik tayo sa una sa lahat, balita. Dapat din daw ay magbayad ng danyos perwisyo ang US dahil nga doon sa pinsalang inabot ng mga infrastructure dyan sa Iran. Ang gusto naman ng US ay tuluyan na magbukas itong Strait of Hormuz na siyang dinadaanan ng 20% ng supply, ng global supply ng langis. Kung matatandaan natin, itong pagsasara ng Strait of Hormuz yung naging dahilan kung bakit biglang sumirit ang presyo ng langis. Gigi. At Gerard, kung bumaba na ang presyo sa world market, papaano naman dito sa ating local market? Ako muna ang sasagot niya mga kababayan. Kahit bumaba sa international market, kahapon lang yan bumaba. Dito sa Pilipinas, hindi natin yan maramdaman. Alam nyo na, di ba? Merong mga oil tycoons. Merong mga monopoly sa Pilipinas ng mga tycoons ng langis. Alam nyo na, yung mga kumpanya na kagaya ng Shell, Caltex at iba pa.
Di ba? Sino bang may nagmamayari niyan? Of course, sasabihin ng mga oil companies sa Pilipinas na nagbibenta ng langis na old stock pa tong ginamit namin. Pinili namin ng mahal sa Saudi. Dumaan kami ng Hormuz, nagbayad kami ng toll fee sa IRGC. Kaya mahal ang gasolina na to. Diba? Tapos hindi pa naubos yung old stock, ibig sabihin yan, ayon sa mga ekonomista, sa mga eksperto, kahit na raw bababa doon sa labas, bababa ng supply ng langis sa baba, sa labas, sa international market, ay aabutin daw ng 1 hanggang 2 buwan bago bababa dito sa Pilipinas dahil nga sa mga deregulation law na ito. Deregulation, ibig sabihin ay wala nang pakialam ang gobyerno. Bakit naman ganun? Sa panahon ng krisis, dapat mag-ialam ang gobyerno. Magaling lang kayo sa COVID eh. Ang gobyerno magaling lang sa COVID dahil nakapagpera ang World Health Organization sa COVID. Gumamit ng pera ng gobyerno at hinayjack yung mga presyo, di ba? Yan naman ang totoo niyan. Ngayon gusto na naman yata ng gobyerno na magkapera sa gera. Ay wag na. Baka may-ari, isa kayo sa may-ari ng kumpanya ng langis sa Pilipinas eh. Na kahit mura na sa international market, mahal pa rin sa atin. Yan ang sagot, mga kababayan, dito sa katanungan ng Anchorman na paano ang presyo ng langis sa atin. Yun na nga, Jiggy, hindi kagad mararamdaman yan dito sa Hindi talaga. atin, sa price natin dito sa Pilipinas. Ayon sa industry sources ng News 5, posibleng magkaroon ng kaunting rollback o di kaya naman pareho lamang yung presyo ngayon at sa susunod na linggo. Isang sentimos lang yan. Kasi gusto nila milyonaryo kaagad eh. Milyon-milyon kaagad ng ang kita dahil lang sa gera na ito ay madubli-dubli yung kita nila. Monopolyo nga ang tawag diyan eh. At meron ding tinatawag na mga oil cartels ang Pilipinas. Ibig sabihin itong Caltex, Shell at iba pang mga malalaking kumpanya, nagmeeting-meeting yan. Tinatawag yan na cartel. At sabay-sabay sila na magtaas, magbaba ng presyo. Ganun nga eh. Meron ngang cartel eh sa ating oil companies in the Philippines. Plus, oil deregulation law na hindi makontrol ng gobyerno. Ano ba klaseng gobyerno? Hindi makontrol ng gobyerno ang ating oil prices dahil sa deregulation law na yan na bakit hindi yan mabasura. Yan daw yung base doon sa 2 araw na trading. Yan daw yung base doon sa 2 araw na trading ng international market. Pakinggan natin ang naging pahayag ni dating Energy Secretary Jose Rene Almendras. It will take a few months. Yung mga tinira po ng mga refinery, logistics facilities, kahit magdatingan lahat ng barko to the refineries natin sa Southeast Asia, limitado rin yung storage capacity ng mga refinery. So lahat yun may catch up po tayo. Digi, may nakausap din tayong isang analyst kanina at ang sabi naman niya walang kasiguraduhan Ayun. na magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Ang problema daw kasi paiba-iba ng sinasabi itong dalawang nagyagyerang bansa at depende sa sinasabi nila kung ano yung magiging galaw Hindi pa ng iba-iba presyohan ang ng langis sa dalawang international bansa ang market. sinasabi. Ang Iran lang ang paiba-iba palagi. Dahil super liar ang Iran, super traitor, di ba? Paiba-iba ang isip dahil walang isip. Wala siyang matinong isip dahil wala ngang isip. Yung kanyang utak ay parang 12 years old lang. Walang isip eh. May isip, kunting isip lang. Kaya ganun ang nangyayari. Okay, tapusin natin ng balita. Pakinggan naman natin ang pahayag nitong isang analyst na nakausap natin kanina. Sige. Pakinggan naman natin ang pahayag nitong isang analyst na nakausap natin kanina. Pag na-breaking ceasefire, we're back to the uncertain period, no? So risk will be higher. So what will happen? So prices again will Itong spike ceasefire up. na ito ay na-break na nga kanina eh. 'Di ba? Ay biglang mag-spike na naman ang mga presyo. Nako, Diyos ko po. Mga kababayan, magdasal tayong lahat na sana maliwanagan yung utak ng mga makitid na utak na yan, na utak alamang, utak galunggong, utak dilis, 'di ba? Na mga Iranian, na itigil na nila yung pag-hijack sa Hormuz. Itigil na yung pagsara sa Hormuz. Kung magkipagira sila sa Amerika, huwag nilang gawing hostage ang Hormuz. Dahil ang Hormuz ay international free passage for international
oil tankers and other vessels. Yan naman ang totoo niyan. At meron pa akong isang i-share ko sa inyo na sabi ng isang eksperto sa ekonomiya na sa pagkakataon na ito, sa sitwasyon na ito, we are in the dire situation tayo. Ay hawakan nyo na ang inyong pera. Huwag nyo nang ilagay pa sa mga investment, huwag nyo nang ilagay sa bangko, hawakan nyo na ang inyong mga pera, mag-withdraw na kayo sa bangko, magtira na lang kayo ng konti sa bangko nyo, at hawakan nyo ang pera nyo. Dahil, delikado na to kapag hindi magkasundo muli, ay mag-spark ito ng mas malaki. Mga kababayan, at ilang buwan na ba tayo na naghihirap? 2 buwan? Mag-2 buwan na? Nahirapan na tayo, 2 buwan pa eh. Kung magtagal ito ng 1 taon, anong mangyayari? Total blackout ang Pilipinas. Wala na tayong... Kaya nga sabi ng bibili na tayo ng mga solar eh. Pa-install na tayo ng mga solar. Pero kung wala tayong pera, anong gagawin natin? Kaya didilim ang buong mundo dahil sa oil crisis na ito. Kapag nag-spark muli ang giyera. Okay, so anong masasabi nyo? Pag-comment sa ating comment section, mga ka-Good News Daily TV. Ako'y maghihintay sa mga magandang komento at sa aking avid followers. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang ngayon naka-subscribe sa ating channel ay malaking tulong yan. Hanggang sa muli, God bless us all.